Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-usapan natin mga kababayan, itong natatawa po kasi ako itong pagsuko o paghuli kay Kibuloy. Kasi po talagang ini-insist po mostly nung mga followers and supporters niya na sumuko po ang bulaang propeta ng Diyos, no? Sa akin naman, sumuko o nahuli, pareho pa rin yan. Nasa kamay po siya na ng otoridad kasama yung apat pa na mga puganteng katulad niya. Pero sa mga sa mga followers and supporters niya, no, lalo na yung ibang mga vloggers, influencers, kuno daw ni Kibuloy, sumuko siya. Kumbaga, iniinsulto pa rin nila si General Nicolas Torre. Kasi, sa aking opinyon, no, hindi nila matanggap na merong isang general na pulis na hindi po natakot, nagpatinag sa mga maaanghang nilang salita, sa mga threat na ginawa nila tulad ng papile ng kaso. Tulad nga po dun sa isa nating video, no? Sinabi po sa isang interview ni General Torre na, yeah, we are ready to face any litigation that will come along our way na ipapile nila. We will face them. Ibig sabihin, hindi sila tutulad kay Kibuloy. Doon pa lang no? Na talagang defiant tong pulis na to. Hindi nila kaya. They even offered him big sum of money, but no. So, ibig sabihin, sino ang mas may prinsipyo? Kung lait-laitin nyo yung mama, ad hominem kayo ng ad hominem, lalo na kayong mga vloggers kayo, ng mga kampo ni Didi Shet at ni Kibuloy. Diba? Ayun lang, hanggang doon lang ang kaya nyo. Ngayon dito, ipinangangalandakan nyo na sumuko siya. Dito mga kababayan, ipapaalam ko lang sa inyo whether sumuko o nahuli is it doesn't matter. Kung sino man ang mag-credit dyan, AFP doesn't take credit about it. Diba? Nagbigay tayo. Mamaya mababasa natin sa isang article. No, si Lieutenant Colonel ng AFP, sinabi niya lang, but they're not taking any credit. Si General Torre, he's not crediting himself. For him, it's just an ordinary day. We caught him. He surrendered. It's the same thing. Ngayon, nasa kamay na siya ng batas. At least, madidinig yung kanyang panig. Diba? So, what's the big deal? Sa mga vloggers, influencer lang ng Didi Shet at ng mga Kojik o ni Kibuloy kasi because asar na asar sila. Yung po yung pambawi nila. No, hindi naman sumuko sa iyo ikaw papit ka. Bago po kayo magsalita ng ganun, no? Ikaw ba naranasan mo yung posisyon niya ngayon? Naging alagad ka ba ng batas? Naging miyembro ka ba ng Armed Forces of the Philippines? Siguro naman yung mga nagsasabing tuta ka, wala kang ganito. Sige, given. But do you know the nature of their job and the line of their job? Siguro yung old adage sa military or sa police, obey first before you complain. Kung hindi ka sumabak sa ganyang mga profesyon, no, and you don't really know the old adage of that saying, bobo ka, tanga ka. Hindi mo alam yung kanilang trabaho. Kasi hindi mo naranasan Di ba? Kung ikaw ayaw mang mauutusan ka, then therefore, you don't have the right to say that to that person who is just doing their job as a police officers, as officers of the law, and as in a military. Di ba? Ang yayabang ninyo Kayo ba nanilbihan bilang mga militar, tagapagtanggol ng bayan, tagapagtupad-tupad ng batas? Hindi. 'Di ba?
Kasi mga vlogger influencer kayo, sikat kayo, ganon. Di po ba? Pero bago tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, sa mga nakakasama natin sa ating mga video premiere at live stream. At maraming salamat po, nalagpasan na po natin ng 50,000 subscribers. Maraming salamat sa mga tumutulong na ipromote ang ating channel, lalo na si Ilora at si Kai at sa buong bayan po ng Palawan at sa iba pa po na nagsishare, nagla-like ng ating mga video sa kanilang mga grupo na tulad ng Friends for PBBM, sila RTC Natics, yung grupo ni Tams Quiñolo na BMB, dumadalaw po sila sa atin. At sa lahat po, no, sa mga OFWs, saludo po ako sa inyo. Kayo ang mga modern heroes, sa men and women in uniform protecting our freedom. Nandiyan po ang kapulisan at ang ating mga kasundaluhan. At doon po sa mga kababayan natin na sa ating bansang patuloy na nakikibaka sa hirap ng buhay. Okay, so yan po, no. Ito po mga kababayan, ito po, ito nakita ko po ito doon sa mga kasamahan nating mga vloggers, no. Nag-a-update po sila. So nakita ko to, mukhang ito pong si Miss Gretchen Ho sa kanyang, I think, Twitter account o X account. Ito to, nag-post siya dito, no? Hashtag the big story. Sabi niya, PNP spokesperson Colonel Jim Fajardo says that there was an ultimatum given to Quiboloy camp to surrender within 24 hours after cornering a particular building. After cornering a particular building. Ito, sinulat ni Miss Gretchen Ho. Pero dito sa video yung ipapanood ko sa inyo, mukhang hindi po ito nabanggit eh. Kasi na-include ko na yung parte ng video na ito, pero kulang. No? Siguro dito mababanggit ni Colonel Jim Fajardo. Yung particular building where they haven't been allowed to go in. So, halimbawa, yung building X na yan, we're giving you 24 hours to surrender, to give up yourself. Otherwise, we are forced to enter in on that building na ayaw nyong ipagalaw sa amin. No? Fajardo says negotiating team, ayan na, nakipag-negotiate na, was composed of PNP, intelligence, and intelligence services of the AFP. So parehong intelligence office ng PNP at AFP. And then, after all those negotiations, 5:30 in the afternoon, Quiboloy and 4 others peacefully surrender and officially to ISAP. So therefore, ang napag-usapan siguro nila, okay, we will surrender to ISAP. You know why? Kasi pang-iinsulto nga sa pulis. Kasi pulis ang bumantay, ang talagang naggalugad sa Kojic. So pang-iinsulto po yan. Para lang masabi na, kala nyo nakachamba kayo sa amin, ha? Bakit pa kayo nakipag-usap? Bakit nyo pa sinama ang PNP intelligence sa inyong negotiation? Kung talagang gusto nyong insultuhin ng PNP, dapat hindi nyo na sinama dito. Base po ito sa sinulat ni Gretchen Ho, ha? Yan, sa second paragraph. Composed of PNP intelligence. So sabi siguro nila, okay, sabi ni Quiboloy, okay, kala nyo, kala mo, Tore, magtatagumpay ka 100%? Ganun pa rin. Vindictive pa rin sila. Di ba? Nasaan ang pagiging totoong Kristiyano mo kung vindictive ka? Di ba? Pero dito sa tingin nyo, maaasar nyo si Tore? Yan lang? No! Dun sa demeanor ni General Torre sa mga interview niya, he's so humble. He's not even crediting himself or his policemen, yung mga nakasama niya doon, no? They are just in relief. Nasabi niya, at least natapos ng lahat ng ito. Bayaan ko na sila SILG ang magsalita niyan sa presscon. Tapos na ang trabaho ko. Pero sila, itong mga nasaktan, ang damdamin, dahil nga hindi nila matanggap na isang one-star general ang hindi nila natibag. No? Nakatapat po sila na isang Tore, hindi Tore ni Babel ang binunggo nila. Hindi katulad ng Tore ni Babel, Tore ni Ahab na madaling mapabagsak. Isang fortified tower. Ganyan si Tore. Kahit na anong ipukol mo,
pero siya ay focus, concentrated siya. At probably mas malakas ang Diyos niya kaysa sa Diyos ni Kibuloy. Hanggang ngayon tapos na. Tapos na. Sumuko o nahuli, I don't freaking care. What I do care is bring Kibuloy to face his accusers on the court of law. Kasi right now, he is presumed innocent until proven guilty. Diba, Kibuloy? Hanggang ngayon, proven guilty ka, proven not guilty, not guilty. Until nasabihin ng Gravel, you are found guilty on this case or all the cases. Ang problema, kay Hontiveros. Mamaya may video tayong ipapakita sa inyo. So yan sinulat po yan ni Miss Gretchen Ho. Credit po yan kay Miss Gretchen Ho. Shout out po Miss Gretchen Ho. Hindi ko naman po kilala ito. Nakakita ko lang po dun sa mga kasamahan nating mga vloggers and influencer. Now, suportahan natin yung sinabi niya. Dito po sa video ng Global Daily Mirror. Hopefully, hindi po ako i-copyright ng Global Daily Mirror dito. So, salamat po. Ito po ay 4 minutes and 35 seconds. Okay? Ito po yung interview kay Jean Fajardo. Actually, yung konti nito, naisama ko na sa isang video, pero maiksi yun Ito mas mahaba. So, pagtiyagaan nyo na po tignan natin kung tama yung sinasabi ni Gretchen Ho kung nabanggit dito. Okay? Okay, magandang gabi po. Tatlong bagay lamang po yung sasabihin ko. Unang-una po ay kinukumpirma po natin na hawak na po natin si Pastor Kibuloy, si Jacqueline Roy, si Ingrid Canada, si Crescente Canada at si Silva Semanes po. Nakuha po natin yung custody po nila around 5:30 this afternoon at mga bandang 6:30 po ay nilipad po natin sila mula po sa Davao at papunta po dito sa Villamor po tayo lumabas. Lumapag po sila ang C-130 lulan po nitong mga nasabing individual at nakakating po sila dito sa Villamor na around 8:30 ng gabi at nakakating po tayo dito sa custodial facility na mga around 9:10 ng gabi po. Ngayon po ay nag-undergo po sila ng booking process. Kasama na po dyan yung fingerprint at mugshot at natapos na rin po yung physical and medical examination. At nangyari po itong pangyayari po na ito dahil kanina pong mga bandang 1:30 po ng hapon ay nagkaroon po ng negosasyon para po sa mapayapa po nilang pagsuko dahil binigyan po natin sila ng ultimatum ng within 24 hours po ay kailangan po nilang sumuko at nagkaroon po ng negotiation. So ito po ay joint efforts po ng PNP and AFP. Ma'am, sa loob po ba ng sa loob ng Kingdom of Jesus Christ sumuko? O doon po mismo sumuko? Yes po. Apo. Sa loob po ng KOJC compound po natin sila nakuha. Ma'am, dito sa loob ng PNP Custodial Center, magkakasama po sila sa isang kwarto? Paano po mangyayari? Wala pa po tayong detalye po dyan. Maraming salamat po. Yun ano po yung mga susunod na mangyayari po? Ongoing po yung processing po ngayon dahil 5 katao po yan. Sabay-sabay po silang binubuking po ngayon at na-inspect na rin po sila at nasa maayos naman po silang kondisyon, although some of them based po doon sa medical examination po medyo mataas po yung BP, but other than that okay naman po sila at tuloy-tuloy po yung processing po ngayon. Ma'am, which case po sila na binuking po kanina? Lahat po ng kaso at dyan din po nangyari pagdating po nila dito sa custodial ay isinerve po yung warrant of arrest po sa kanila. Kung matatandaan niyo po, 3 kaso po ito. Yung kay Pastor Kibuloy po, yung child abuse po, yung sexual abuse at yung pong qualified trafficking. So binasahan po sila ng mga kaso po nila at nakaharap po ang kanilang abogado po. At pagkatapos po noon ay binasahan din po sila ng kanilang mga Miranda rights at mga kakapatan po. At pagkatapos po noon ay tuloy-tuloy na po yung ginawang proseso, ongoing po yung proseso po. Ma'am, palino ng 24 hours ultimatum po na nabanggit ninyo kanina? Nagbigay po ang PNP po ng ultimatum po na sumuko po sila, otherwise po ay papasukin na po natin yung isang particular building na hindi po tayo pinapayagan pong pumasok. So nagkaroon po ng negotiation ang PNP na kinatawan po ng intelligence group at ISAP, pinagtulungan po ito that led to the peaceful surrender po nila Pastor Kibuloy at 4 pa at papasalamat po tayo doon sa naging mapayapa pong at least nitong proseso po na ito. Ma'am, so in particular sila mong nagtago?
I don't have at liberty to reveal that. Ang importante po sa ngayon ay nasa kustodiya po ng PNP po ito at ang mangyayari po niyan ay bukas po inaasahan po natin na i-return po yung mga warrants of arrest doon po sa mga issuing courts, particularly dyan po sa Quezon City kung saan nailipat na po yung mga kasong na isang pa po natin sa Davao at ito naman po sa RTC 159 po. Ma'am, yung Pero hindi po bang underground, ma'am. Wala pong underground. I don't have any information on that po. Ma'am, Basta yung- importante po ay nasa atin na po yung mga pinaghahanap po. Ma'am, sing lang ba yung room na can you give us kung merong aircon, merong ano po paano? Wala pa po, hindi ko pa po nakikita kung saan po sila kwarto po, manititinin. But meron na pong plano dahil nga kanina nga po habang ongoing po yung negotiation ay pinagplanuhan na rin po kung saan po silang mga selda po mapupunta. But, magbibigay po kami ng additional details as we go. Pero definitely Anong ma'am, plano? magkakahiwalay sila. Ano po yung plano, ma'am? Ano po yung plano? Ano po yung nakasaad sa plano, ma'am? Well, as to the operational details and planning, antayin na lang po natin na papatapusin lang po na natin yung proseso po. What's important is we just would like to confirm po na nasa custody na po ng PNP sina Pastor Kibuloy at iba pa. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat. So yan po, no? Kumpirmado. Tama po yung sinulat ni Miss Gretchen Ho. No? Sa mismong bibig ng PNP spokesperson, Colonel Jim Fajardo, na meron nga talagang isang building na ayaw silang papasukin ng mga COGIC member. So the ultimatum is we're giving you 24 hours. Dapat hindi na 24 hours, Colonel Jim Fajardo. Remember yung nag-hearing na yon? Dapat, no? We're just giving you until noon time. Otherwise, no matter what, mangyari nang mangyari, we will come in. Therefore, di ba? Bumigay. Ay, malamang sa akin pong opinion, mga kababayan, ato, opinion ko lang. Malamang siguro, nandoon sila. Mukhang ang ganda nung bunker mga kababayan no? Mukhang doomsday bunker na nakita nyo yung mga pang doomsday bunker na ayan po, parang ganyan, no? Doomsday bunker, kompleto, mga kababayan. Di ba? Parang siguro ganyan, hindi po natin sinasabing ganon, hindi po, nakita lang po natin, parang ganyan siguro. Yung sa bahay, ayaw papasukin, siguro lang, maybe lang, nag-i-insinuate lang ako. Hindi ko po sinasabing ganyan, Huwag kayong At ang sabi ni Colonel Fajardo, sumuko. Yun. Hindi nahuli. Okay? So, kung yung iba nahuli, nahuli. Pero, napakinggan natin yung sinabi ni Colonel Jim Fajardo, sumuko dahil nakipag-negotiate. Sumuko sa isap ng AFP para po panampal sa pulis. Ayaw nilang i-justify. Ayaw nilang i-justify. Matalinong gago din tong si Kibuloy Para lalong dagok sa mga PNP dahil sinira nyo ang aking kayamanan, dito ako. Dahil hindi naman ako ginago ng sundalo. Di ba? Ganun lang yon. Pero no matter what, do you think affected si General Torre? Elora, ano sinasabi natin, Elora? Read my lips, freaking Kibuloy, and those freaking idiots na vloggers and influencers ninyo. Lalong-lalo na yung Burakbay. Wapakels. Whether sumuko o nahuli, wapakel si Tokis. Ang gusto ko, nasa kamay na siya ng otoridad and face his accusers. Paglaban niya, sabi ni Tory, he wants to clear his name here in our country. And so be it. Diba? Gago ka rin, Tory. Yun naman pala, susuko din kayo. Makikinegotiate din kayo. O ano ang terms ng negotiation? Diba? Ano ang terms ng negotiation? Care to share? That you will not extradite him to the United States? Kasi ang asunto na niyan, hindi November 5th. It was moved due to the request of his lawyers here in California because of scheduling conflict.
And the Supreme Court of California gave them yung request nila. So, April na po, 2025. Baka comes April na naman, before April, hihingi na naman ng pagpapatigil ng asunto. I-delay ng i-delay, di ba? O, di ang gawin, sige, delay nyo lang ng delay dito. Tapusin niya muna. Hanggang sa matapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi you never know. Gaano kabilis i-asunto ang kaso niya. Tingnan nyo nga lang si Diliman, tagal eh. Natapos na termino ni Duterte, saka lang siya nabigyan ng ng yung desisyon. O si Kibuloy, baka tapos na ang presidensiya ni Pangulong Marcos, wag nyo namang iboto si Bilasang Pusit. No? Pag naiboto nyo si Bilasang Pusit bilang presidente or any Duterte or any kaalyado ni Kibuloy, wala na yan. Mawa-whitewash yan. Diyan magaling ang mga Duterte at mga kaalyado nila. Whitewashing, babrasuhin nila yan. So balik tayo dun sa sumuko o nahuli. No matter what the manner of na pag-ano ni Kibuloy, no matter what, sumuko o nahuli, what matter now is nasa kamay na siya ng batas. So big deal yun? Ang ginagawa lang ninyo, kayong mga it hurts really bad. Na-hurt ang pride ninyong mga kupal kayo kasi merong isang tore na hindi nyo natibag. Kahit na anong bato ninyo, bato, kung ano-ano man, paninirang puri, pag-aalipusta sa kulay niya, akala nyo naman, ang gaganda nyong tao, maitim daw ang budhi. How do you know kung maitim ang budhi niya? Diba? Hindi mo kasi alam ang trabaho na. Dahil hindi ka sumalang sa ganong trabaho. Gago. Tanga kayo. Ngayon kung ikaw ay sumalang sa ganong trabaho, then what is your authority to say that to him? Diba? Obey first before you complain. Men and women in uniform knows about it. Sumunod ka muna before you face the consequences of your actions because obey first. Diba? Ganon ang ginawa ni Tore. O tapos na wala na. O, tapos na ang problema niya. Kung may kaso sa kanya, subi, haharapin niya. Naduduwag ba siya? Hindi. Matapang si Tore. Kayo, hindi nyo nga kayang harapin si Tore. Patalikuran kayong bumabanat Lalong-lalo na to. O, si Topacio, sabi niya, voluntary. O, so what? So what's the big deal? Alam naman namin namang iniinsulto nyo lang ang kapulisan, kaya sumuko siya dun. Voluntaring sumuko siya sa AFP. Pero ano ang sabi ni Colonel Jim Fajardo? It is a collaboration. O, nandun pa rin ang PNP. Mga gonggong! Akala nyo, maiisahan nyo kami? Alam na namin ang takbo ng utak nyo. Nung nabasa ko pa lang, narinig ko pa lang na sumuko siya sa isap ng AFP. I know. Sampal lang, sinasampal nila ang inuinsulto nila ang PNP. Kasi na-butt hurt sila Hindi lang butt hurt, pati yung pride nila na-hurt. Kasi, puro pulis Biro mo yung 2,000 na pulis doon, naggalugad doon. Diba? Binutas yung mga bunker-bunker mo. O, sabi nyo, yung Kojic simbahan nyo, sacred. Anong sacred dyan? Sacred ng mga pangre-rape? Ganon? Sacred pa yan? Come on! How do you know that the Spirit of God is in your place? Remember, the Spirit of God doesn't dwell on those kind of places. Pwede pa siya sa gusgusing bahay. Pero yung diyang marangya, no. Even whatever splendid or splendor kayamanan ninyo, gusto nyong ibahay ang Diyos, hindi. Hindi nyo kayang diktahan ng Diyos. Si Kibuloy, pwede nyong diktahan. Si Bato, pwede. Pero si Tore, hindi pwede. Hindi naman Diyos si Tore, pero may paninindigan. So yung sinasabi nilong si Topacio, yung sinasabi nung si Mark Tolentino na lawyer ng SMNN na galing daw ng bundok na sa North Cotabato, ano ang sabi ni Colonel Jim Fajardo? Yes, sa loob ng Kojic compound. Sinungaling ka, Mark Tolentino. Sinasabi niya, sabi pa nila, nag-travel pa daw from North Cotabato papunta ng Kojic compound. Weh! Come on! It's just a baloney. Gumagawa lang kayo ng istorya para
lalo nyong i-justify yung ginawa nilang pagsuko. Hindi ka muna naniniwala eh. Kasi sa sobrang kasinungalingan nyo, hindi nyo kami mabubulag. Kami, hindi kami tulad ng mga kasamahan nyong uto-uto, mga bayaran. Kasi wala po nagbabayad sa amin. Hindi namin ike-curtail, hindi namin aayunan ang inyong kasinungalingan, mga gunggong. Kaya wala akong pakialam kung nahuli o sumuko. O batikusin nyo si Abalos. Ano naman? O demanda nyo si Abalos kung sinabi niyang nahuli. O, kaya nyo? Kaya nyong demanda si Abalos? Ngayon, ang ginagawa nyo lang, ad hominem eh. Wala kayong kwenta. O ikaw, may kwenta ka ba? Ano nagawa mo? Naprotektahan mo ba yung idol mong si Kibuloy? O kayong mga vlogger influencer, naprotektahan nyo ba si Kibuloy? Bakit lumabas pa rin si Kibuloy? Ibig sabihin, hindi kayo nagmamatter kay Kibuloy. Wala kayong kwenta kay Kibuloy, gago. Kaya lang ngayon, na-butthurt kayo. Oh, your pride got hurt. Oh, nako. Ito pa mga kababayan, tuwan-tuwa pa yung bulaang propeta ni Baal, Kasi may hamon siya kay Hontiveros. Naalala nyo yung 70 na condition niya? Di ba pinalaga ni Hontiveros, daig niya pa daw ang Diyos? Sabi niya, ito, pakinggan ninyo. Mayroon pa siyang sinasabing wag na daw makiapid. Ay, nako, ikaw nga, tangina. Pare-pareho lang kayo, rapist ka eh. Ito po. Sa Hontiveros, Sino, Pastor? yung kaibigan natin. Gusto ko imbitahan ko siya dito eh. May pag-uusapan kaming magandang batas. Yan. Na dapat, kung may asawa ka, huwag ka naman po sa iba. Patay, pasabog! Pasabog si Pastor! May hugo. May pasabog si Pastor! Pastor, may press con si si Senator Risa Hontiveros kanina patungkol dun sa condition mo na 17. Sabi niya mas matindi pa daw yung condition ninyo sa 10 commandments of God. Para sa kanya. Kasi I am trying to level the playing field. Hindi level eh. Tapos pupuntahin mo ako dyan and you have all the arbitrary contempt power. Sa gusto mo na lang, side contempt. Ikaw, anong laban mo dun? Umalis ka dyan sa court mo. Kung ayaw mo yung kondisyon ko, umalis ka dyan. Magpili ka ng lugar, magdebate tayo. Yung neutral. Tapos i-televise natin. Live natin. Kahit magpili ka pa. Kahit saan. Anytime, anywhere. Didibatihin kita anumang topic ang gusto mo. Any topic. Adultery, pwede rin. Yan po, no? Yan po ang hamon niya kay Hontiveros. Pero mukhang masarap na sa Ayan po, mga kababayan, no? Ang hamon niya kay Hontiveros, no? Parang hindi niya feeling, hindi siya makukulong, eh. Inahamon ka, Hontiveros. Pero ang punto ko diyan, mga kababayan, sino ka para maghamon sa isang mambabatas? Kung ganun pala ang konsepto niya, ay wag mo lang i-apply ang kay Hontiveros. Lahat po ng gumagawa ng hearing. Wag na. Kailangan level ang playing field. Ganun po eh. Mga kababayan ang gusto niya eh. Sige nga, papalag kaya si Hontiveros. Sa akin sinasabi niyang wag kang makipaapid. Alam ko, yumao na ang asawa ni... Kung si Hontiveros man yun pinatutungkalan ko. Alam ko, correct me if I'm wrong, Senator Risa Hontiveros, di ba yumao na po ang asawa ninyo? Di ba? Balo na siya eh. Kung siya pinatutungkulan ni Kibuloy, I don't know. Di ba? Pero yung hamon niya, I don't think, adultery na lang eh. What do you mean by adultery? Ano nga ba? Ano ba para kay Kibuloy ang adultery? After adultery, rape. Di ba? Nakita nyo ang yabang pa ng matandang kupal na ito, parang hindi po siya yung pinaghahanap ng pulis. Puganti pa eh, gina-justify pa, tingnan nyo. Kung si Alice Gu, they accorded him some special treatment. Ganun din kay Kibuloy, Malayang malaya. Hindi man lang nakaposas, di ba? Pare-pareho lang pala. Kasi mga malalaking tao, may kapangyarihan, may mga kapit. Dapat yan, nakaposas yan eh. Pero mukhang jaling-jaling nga siya, Tingnan nyo yan. So dito,
Gusto lang natin isasabihin na whether what manner na na-capture ito, nahuli ito, sumuko ito, wala tayong pakialam. Ang ano natin, ang mahalaga sa atin is ngayon ay nasa kamay na siya ng batas at ito turn over siya sa korte. Diyan sa QCRTC at sa Pasig Regional Trial Court. No, narinig nyo naman yung sabi ni Colonel Jim Fajardo, ibabalik na yung mga waran para sila po ay ipunta doon. O, nasa mabuting kalagayan naman sila except those high blood pressure. O, siyempre, kinabahan niya mga yan. Diba? So, other details ayaw nang sabihin ni Colonel Jim Fajardo, lalo na yung mga plano. Gago naman yung nagtatanong. Alam nyo naman yung sensitivity ng information, mostly sa pulis at sundalo. Bakit magbibigay in public yan kung wala pa siyang authorization to divulge that information? Mga gago rin yung tangang mga reporter na ito. Wala na lang kayong maitanong na tama no? Tanga ba kayo? Sasagutin kayo ng isang pulis about the plan without briefing and authorization, mga gunggo. O ayan, si Kibuloy, nagmamalaki pa, nagmamayabang pa kay Hontiveros. Diba? O, debate daw kayo. Okay? So, sumuko o nahuli, kanino sumuko, I don't care. Pero itong mga vloggers, influencers ng Duterte, Kojic at ni Kibuloy gusto lang nilang asarin ang kapulisan, si General Torre at si DILG Secretary Abalos na wala kayong mga silbi dahil sumuko ang kanilang idol na bulaang propeta ni Baal sa mga sundalo at hindi sa PNP. Hindi nila alam na collaboration yun, mga gago. Ibig sabihin, in-splice nyo na ang information na ibibigay nyo sa inyong mga bulag na followers. Pero hindi po kami ganun. O may mga resources kami. Ha? Ayan, pinanood ko sa inyo yung yung video, sabi ni Colonel Jim Fajardo. It is a collaboration between the PNP intelligence and the AFP intelligence. Oh. Pero Kibuloy and his cohorts decided to surrender. Sumuko surrender to the AFP. O so what? Mahalaga, nahuli kayo. Matitigil na yung mga sakitan, whether verbal or physical. O, di ba? Di maaliwanas na ngayon diyan sa Kojic, di ba? O ngayon, yung SMNI nagpapakita ng picture na may iniwan daw ganito ang PNP. That's your fault. Wala akong pakialam, di ba? Gago kayo kung sa unang-una pa lang nakipag-usap na si Kibuloy, di walang ganyan, malinis pa rin yung nyo, kung ano man yung tinatago yung sikreto dyan, sikreto pa rin. Hindi You do it to yourself, mga gunggong. O, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.